Magandang araw po sa inyo lahat. Sa anong panig kayo ng Pinas naroroon, umari na pagpapala para sa araw na ito. Pupugay pong muli sa mga tambay. Ang tanging puhunan ay mga logic lang ng buhay. At hindi ka pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe naman. At panoorin mo kung anong meron kay makakatambay. Thank you. Hindi muna tayo papasada sa mga congressman natin ngayon, kay congressman. Ibang target ng ating reaction video sa araw na ito. Dahil nga sa ito, napadaan na naman sa wall ko itong vlogger na ito. Mahusay ito, talagang bihasa. Sa itong political strategy. Itago na lang natin siya sa pangalan niyang vlogcaster, Armandin. Dati ko nang pinupo ng mga vlog nito na sa akin talagang masyadong naipalad ako masyado. Bagamat aminin natin, maganda naman yung kanyang mga presentasyon, yung kanyang mga pagdadala ba ng vlog niya. Ang ganda, kaya lang ang laging pinupuna ko rito sa vlogger na ito, kung paano niya laruin yung isang bagay, yung isang issue, nilalaro niya na patungo dun sa kanyang sariling pananaw. Ganun ang estilo ng vlogger na ito. Talagang mababanag mo yung kahusayan niya ro, di ba? Mantalang hindi naman ganun yung talang pinoportray ng isang pangyayari o ng isang bagay. Hindi naman talaga yung inilalarawan. Pero sa kanya, nagagawa niyang ilayo doon sa talagang totoo na pinupunto ng isang pangyayari. Ganun ito kahusay. At ito, naisipan ko na mga siyang pasadahan dito. At tuloy na rin siyempre, sapalpali na rin. Tayo, napakaliit na nilalang lamang tayo kung iwakumpara sa tao ito. Pero bagamat ganito, talagang nasisilip din natin kahit papano. Kung paano ito manlinlang sa mga inosente o yung mga tagapakinig lamang, tagapakinig. Ito yung kanyang mga biktima rito. Tingnan nyo naman ang title niya. Harry Roque. Inami na ba na corrupt din si Sara Duterte? Pag sinabi pa lang na Harry Roque, tapos sasabihin mo magkakaroon ka ng mga pasubali na may question mark ka pa na inaamin na corrupt si VP Sara, dito na lang malalabo ang kung malilito ka. Alam naman nating lahat na si Harry Roque, hindi naman ito antay Duterte. O hindi ba? Pero salip sa kahusayan ng vlogger na ito, kita nyo, binaliktad nyo na kaagad yung ibig sabihin ng pahayag ng vlog ni Harry Roque. Nanonood kaya siya nito, mga vlog din ni Atty. Harry Roque. Ngayon, para lamang pumabor dun sa gusto niya, sa pananaw niya, yung issue na yun, ito binaliktad niya. At ito yung kanyang mga pagpipilipit dito ng mga pangyayari. Pakinggan niya. Planong rally ng INC kung saan gusto talaga nilang tinutulan nila yung impeachment. Gusto talaga nila tanggalin sa pwesto si President Bongbong Marcos. Pero dito nakakatuwa. Sinasabi ni Harry Roque, ang sitwasyon ng Pilipinas ay kapareho sa sitwasyon ng South Korea kung saan pinapaalis nila yung isang corrupt at unpopular na presidente nila. At nagsimula ito dahil sa korupsyon, sa pagtanggap ng Dior bag na pakinggan niyo yung sinabi niya yun, ha. Tandaan niyo yung sabi niya sa isang korap na presidente, pagpapatalsik sa isang korap na presidente. Pero tingnan niyo yung kanyang pagpapatuloy dito at pagpipilipit dun sa para lang umayon dun sa gusto niyang mangyari na pambabati ko sa Duterte. Yun. So parang in effect, kung
sinasabi ni Harry Roque na kagaya ang sitwasyon natin sa South Korea, parang sinasabi na rin niya sa hangarin ng taong bayan dito tanggalin si Sara Duterte dahil sa issue ng corruption, sa confidential funds, at saka iba yung EJ case, at saka iba pang mga kaso, 7 billion cash advance sa sa DepEd, 7 billion yan ha. Pagkatapos yung confidential funds niya sa Davao na 2.7 billion, ay parang sinasabi na rin ni Roque na parang totoo yung charges of corruption kay Sara Duterte. Kasi kaya nga tinatanggal si President Sun or nagpi-people power. Kaya nga para to pigilan yung people power. Kanda bulol-bulol siya kung paano babalik rin yung kanyang pag-evaluate nung gusto niyang palitawin sa tao, di ba? Dahil ang pinupunto niya rito, kanda bulol-bulol lang siya, pero nakukuha natin yung gusto niyang mangyari dito. Sabi niya, ibig sabihin tumulad tayo sa South Korea na pinapatalsik na yung corrupt na presidente doon. Dapat dito rin, gayahin na rin natin, sabi ni Harry Roque. Ang gusto nitong mangyari, ang corrupt na gustong palabasin at gustong patalsikin, yung vice presidente. Maliwanag naman na Pangulo yung sinasabi dito sa South Korea na corrupt, na yun ang gustong patalsikin ng mga tao doon. Kaya nagpi-people's power doon ngayon. Pero dahil nga gusto nitong batikusin ni Duterte, ang pinapalabas niya ditong corrupt na dapat patalsikin, ay si Sara Duterte, hindi yung Pangulo. Nakita niyo na. Ganito kahusay ito pumilipit taong ito. Kaya ito, kahit mahusay ito, hindi lang makumbinsi sa tao na ito. Punong-puno ng pandaraya ang tuktok, ang utak. Kahit sa kabila ng kausahan nito, ito talaga yung kanyang linya, ito yung kanyang gulo sa buhay, ang manlinlang ng tao. Sa tingin niya, kayang-kanya dahil maghusay nga siyang magpaikot ng mga bagay-bagay. O nakita nyo naman, kahit kanda bulol-bulol na siya, basta mangyari yung gusto niya na bumati ko sa mga Duterte. Kita nyo na, inisa-isa nyo na. Yung mga bilyon-bilyon na mga confidential funds, hinanan niya. Yung mga extrajudicial killing, inilagay na rin niya. O, dahil yun lang naman ang punto ng vlog nito. Batikusin kahit wala na sa katwiran ng mga Duterte.